Magandang araw po sa inyo. Welcome back to my YouTube channel. And guys, ay may panibago na naman akong video na ituturo sa inyo guys. Ang ituturo ko sa inyo guys ay kung paano magtapon ng control o magpaakyat ng control sa taas, okay? Na hindi tayo gumagamit ng plumb hole. And guys, ang gagawin natin, magtatapon tayo ng coordinate sa labas ng building natin, okay? Yung itatapon natin guys na coordinate sa labas, kailangan makikita nyo siya hanggang sa pag-angat ng building, okay? So guys, ang gagawin ko guys, yung grid line ng building sa baba na to, gagawin ko siya ng coordinate na itatapon ko sa labas and then iaakyat ko sa taas, okay? And guys, so yan yung grid line natin, gagawin niya natin ng coordinate para makapaglagay tayo ng control dito sa sunod na palapag. Ito guys ay request ng isa nating taga-subaybay o taga-panood ng mga video natin. Kaya guys, panoorin nyo din para matutunan nyo kung paano mag-angat ng control o reference point sa bawat palapag na ginagawa natin. Okay? Sample guys, ito yung building natin guys. Okay? Sa building natin guys, meron tayong mga grade line, okay? Ito guys, yung mga grade line natin, okay? Yan o. Offset grade line, okay? Ito guys, mga grade line yan. Okay? Ngayon guys, yung grade line na yan, gagawa natin yan ng assume coordinates, okay? Pag gagawa kayo guys ng assume coordinates, gumawa kayo at least dalawa guys, dalawang coordinates para makuha natin yung bawat location nito, may coordinates yan guys, okay? Pero guys, pag gagawa kayo ng coordinates, kailangan alam nyo yung distance mula dito papunta dito sa isang points natin, okay? Horizontal distance guys, yung kailangan nyong malaman dyan, okay? Para makuha nyo guys yung horizontal distance ng point dito papunta sa point na ito, ang grid line natin guys ay may mga sukat yan. Ang sukat ng grid line to grid line natin guys, pag-a-add natin to guys, okay? Yung sukat na to para makuha natin yung horizontal distance nito, okay? May sukat tayo guys na okay, 5584 A2 11.3, okay? Ngayon guys, ipag-plus natin yan. Okay? And guys, oh. Okay, plus natin yan. Okay guys, i-add natin to. 4, 8, 10, 15, okay, 25, 0, 84, okay? And guys, i-convert natin to sa meters, okay? Kasi ito guys, naka-mm, okay? Lagyan lang natin dito guys ng point, okay? 25.084, okay? Meters na to guys, okay? Kasi ito, mm, okay? Ngayon, i-convert natin sa meters kasi pag gagawa tayo ng assume coordinates, kailangan naka-meters tayo, okay? Okay guys, ito guys, bibigyan ko ng sample na assume coordinates na 100.00, okay? Sa strings naman guys, assume coordinates, okay? 12100.00, okay? Ito guys yung assume coordinates dito. Kumbaga dito guys ako mag-uumpisa, okay? Pag dito ka nag-umpisa, papunta doon, okay? Plus lang kayo ng plus yan guys, okay? Yan guys, para makuha mo yung assume coordinates nito, kasi ang direksyon nito guys, okay? Ito guys, north lahat yan, okay? Lahat ng sukat na papunta doon, okay? North lahat yan, okay? Papunta naman dito, east yan, okay? East, okay? Ito guys, positive, padagdag siya ng padagdag. Dito, negative, pa-minus siya mula doon sa pinakang ginawa mong
starting point. Okay? Dito naman guys, okay, pagpapunta dito, ang sukat, positive yan guys. Mula dito, papunta dito, positive yan. Okay? Kaya, positive yan. Ito is, papunta ka dito, negative yan guys. Ibig sabihin, kung ano yung coordinates dito, pag papunta ka doon, pabawas ka naman ng pabawas. Okay? Kaya, pa-negative siya guys. Okay? Yan yung direction ng tinuturo ng coordinates natin. Okay? North, positive. Add ka ng add. Okay? Mula sa starting point mo. Ito naman guys, north pa din siya, pero pabawas siya. Okay? Pabawas, pa-minus. Okay? Ibig sabihin guys, mula dito yung starting point ko, papunta ako doon, ibig sabihin, mag-a-add ako dyan, okay? Ang assume coordinates ko sa starting point, okay? 1, 0, 0, 0, 0.00, okay? Yun yung northings, okay? Sa eastings naman guys, 1, 2, 1, 0, 0.00, okay? Ibig sabihin guys, pag pinag-add natin to, okay? And then ito, at ito, ang assume coordinates nito, okay? Ito yan guys, oh. 1, 0, 0, okay? Add natin. I-add natin yan guys, okay? I-add natin yan dito sa sinolve natin ang sukat ng horizontal distance mula dito papunta doon. Ito guys yung in-add natin. Kaya ngayon, sa assume coordinates na to, i-add natin to, yung distance nito. Kaya magiging coordinates nito, okay, 1, 0, 0, 25.084. Okay? Bakit ganun nangyari guys? Okay? Northings to ha, northings. Kasi, sa assume coordinates na to, sa numero na to, in-add ko yung horizontal distance nung grid line to grid line. Okay? Kaya ito na yung coordinates nung northings dito. Okay? And then yung eastings naman guys, eastings, ang eastings niya, kasi guys, ito yung reference point ko, reference line ko, baseline ko, ito, okay? Hindi siya umalis sa baseline, okay? Hindi siya umalis, hindi siya pumunta doon, hindi siya pumunta dito. Ibig sabihin, yun pa rin yung numero ng eastings niya, okay? 1, 2, 1, 0, 0.00. Okay? Ngayon guys, para gumalaw yan, pag pumunta ka na dito, kung ilan yung distansya niyan mula dito papunta sa isang grid line na to, doon ka mag-a-add ng eastings, okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, mula sa reference na to, ito yung reference ko, ito yung direction natin, pag papunta ka dito, add ka, okay? Mag-a-add, mag-plus. And then, sa eastings naman, pag papunta ka dito, magma-minus ka naman. Galing doon sa assume coordinates. Okay? Ngayon guys, ito yung coordinates, assume coordinates na gagamitin ko sa site para makapagtapon tayo ng control sa labas and then makapag-akyat tayo ng control sa susunod na floor. Okay? Okay guys, ngayon, subukan natin sa total station. Input natin sa total station yung coordinates na to. Ang gagamitin natin dito guys ay resection. Okay guys, punta na tayo dun sa station natin para turo ko sa inyo kung paano gamitin o paano i-apply tong coordinates na to para mapakyat natin yung reference natin o yung control sa sunod na palapag. Okay, let's go. Okay, punta na tayo sa total station natin guys. Okay. Pindutin lang natin yung OBS. Okay? Okay, maraming function yan, maraming gamit yan guys. Okay? Hanapin lang natin yung coordinates. Okay, ito guys ay naturo ko na sa inyo ha. Inuulit ko lang kasi may nag-request sa akin kung paano daw magtapon ng reference point sa taas ng floor natin. Okay? Yun guys, gamitin natin yung coordinates. And then, punta tayo sa
OCC orientation. Okay natin. And then kung mapapansin nyo guys, meron ditong backside. Okay. Resection. Pindutin natin yung resection. And then punta tayo sa northing, easting. Okay. Northeast. And then elevation. May elevation yan. May settings. Okay. Yan yung mga option nya guys. Dito tayo sa northing, easting, and then zenith. Okay, elevation. Okay, northing, easting, and then okay lang natin guys. And then sabi niya dito section. Okay, gagawin natin guys, susukatin natin yung isang control points natin. Okay, sa resection guys, nire-resection niya yung 2 points para makuha mo yung coordinates nung tinatayuan natin. And then pwede na rin kayo magtapo ng mga coordinates sa labas. Okay, yan guys, ay tutumbukan na natin yung isang reference natin. Okay, kahit alin guys yung unahin nyo dyan. Okay, okay guys, nakatumbok na dun sa reference natin. Kailangan natin guys, kailangan wag nyo masyadong itaas yung prism nyo guys. Okay, mas maganda, mas mababa, wala ganong error. Pag mas mataas, mas nagkaka-error tayo dyan guys. Kaya mas gusto ko nakababa lang yung prism natin. Okay, yan guys yung point 1 natin. Okay, ngayon susukatin na natin yan dun sa total station natin. I-resection natin yan guys. Okay guys, nakatutok na yung total station natin dun. Okay, ngayon i-measure na natin siya guys. Okay, resection, first point. Gawin natin. Measure natin. Okay, nagsusukat siya. Kailangan guys, maganda yung pagka-level ng prism natin. And then, stop na natin. Sabi niya dito, okay, yes nyo lang to. And then, input nyo yung coordinates guys kung hindi pa naka-input. Pero kung andyan naman sa total station nyo at naka-record yan guys, pwede nyong i-load. Okay, pwede nyong i-load yan guys. Assume coordinates lang yan. I-input ko lang guys yung total station natin. Pwede nyo rin namang i-load kung andyan na yung reference nyo. Yan guys, assume coordinates ko lang yan kasi sample ko lang yan sa inyo. I-input ko na lang yan ng manual doon sa total station natin. Okay, ito guys yung coordinates nung unang tinumbukan natin. Okay, yung unang sinukat natin. Ito guys, oh, ngayon i-input natin yan sa total station natin. Okay, 1 0 0 25 point. Okay, 0.048 and then punta naman kayo sa stings, baba nyo lang yan. Okay, 1 to 1,000 1 to 1 1 to 1 0 0. Okay, 0.00, kahit din nyo na input yan, automatic na 0 na yan. Okay, nilagyan din natin. And then next nyo lang guys. Okay, para makaproceed tayo dun sa second points natin. Okay, yung sa pangalawang susukatin natin para makapag-resection tayo. Okay, next nyo lang to. And then sabi niya dito, resection, second point. Lumalabas dito, angle. Merong measure. Measure lang natin yan guys. Okay, punta tayo dun sa second point. Okay, ayun guys, i-measure na natin yung second point. Okay, yun guys, oh, andun na siya. Itututok na lang natin doon yung total station natin. Okay, gagawin natin guys, kasi nakalagay dyan resection, second points. Okay, measure natin guys. Measure natin. And then stop nyo siya guys. Pindutin nyo yung yes. And then input nyo yung coordinates. Okay,
o kung nandyan yung coordinates sa total station nyo, kung naka-record siya dyan, pwede nyong i-load, okay? Pero kung hindi, input nyo na lang ng manual yung coordinates, okay? Okay guys, sa ginawa nating assume coordinates, ito guys yung coordinate nung second point na tinumbukan natin, okay? North 1000.00, Stings 12100. Yan guys, i-input natin yan doon sa total station natin. Okay? Okay guys, ngayon para makita nyo kung sakto lang ba yung resection natin, kung wala siyang error, pindutin nyo guys yung result. Okay? Okay? North. Okay? Negative 1. Okay? Negative 0.001. 1 mm, second point 0 0. Okay, and then guys, escape nyo lang, halos okay naman siya guys, and then okay nyo lang to, and then yes, okay, and then pupunta na tayo sa labas para magtapon ng coordinates. Okay, yan guys, may tao na ako doon sa labas guys, kung mapapansin nyo doon. Okay. Yan guys, ngayon patutumbukan ko doon yan, okay. Ang gagawin nyo lang guys, para makapagtapon kayo ng coordinates, punta ulit tayo sa OBS, and then hanapin natin yung okay, topo, and then dito kayo sa coordinates data, okay. Pag shot nyo yan guys, pag sukat nyo yan, pag ni-share nyo, lalabas yung coordinates nung tinutumbukan niya doon, okay. Enter nyo lang to, naka coordinates data na tayo, pindutin natin yung enter, and then itutok natin yung total station natin doon sa naghahawak ng presem, okay. Okay guys, ngayon nakatutok na tayo doon. Okay. And guys, oh. Okay, nakatutok na tayo doon guys. Gagawin nyo lang para makuha nyo yung coordinate doon. Measure nyo lang guys. Yan. Okay. Yan guys yung coordinate doon. Stop nyo lang to. And then pwede nyo i-record yan. Pwede nyo ring isulat na lang guys. Okay, pwede nyo i-record. Pindutin nyo lang to. Lagyan nyo ng pangalan kung anong gusto nyong pangalan doon sa coordinates na yan. Pwede nyo namang isulat lang, okay. Okay guys, pwede nyo i-record. Pwede nyo isulat lang, okay. And guys, gagawin ko, susulat ko na lang muna yan, okay. Northings, Stings. Okay, sulat natin guys. Northings 999.2.986. Okay. Stings 11989.886. Okay. And guys, sinulat ko na lang muna. And then pwede nyo pangalanan yan kung anong gusto nyo ipangalan, okay. And guys, sasabihin nga pala sa inyo, pag gagawa kayo ng coordinates, kailangan nakameter yung gamit nyo, okay. Nakameter yung paggawa nyo ng assume coordinates, okay. Kasi yung total station natin guys, nakameter yan guys, okay. Kasi pag millimeter o centimeter, masyadong marami yung numero na lalabas dyan guys, okay. Ngayon naman guys, ay tatapon ulit tayo ng isang coordinates para magkaroon tayo ng backside, okay. Kailangan 2 hanggang 3, kailangan may coordinates kayong naitapon dyan sa labas, okay. Hindi pwedeng isa lang, kailangan 2, kailangan partner sila, okay. Tandaan nyo, kailangan pag magpapakyat kayo, kailangan makikita nyo rin yan siya sa taas.
Kasi pag naglagay kayo doon at tabunan, kailangan maglipat pa uli kayo ng panibagong reference point. Kaya kung gusto nyo, habang umaangat yan, dyan lagi kayo sisilip. Yan lang lagi yung kukuhanan nyo ng resection. Okay? O dyan kayo kukuha ng control para itapon sa taas. Kasi yung building natin guys, high-rise building, pangat siya ng pangat. Kailangan dalawang reference lang yung pinagkukuhanan natin ng reference point. Okay? Para kung mag-error man yan, pare-parehas yung ano sa taas guys. Okay? Pare-parehas yung error nyo. Hindi yung kung saan kayo kukuha, mas maraming error nyan guys. Kaya kung doon lang kayo kukuha ngayon sa baba, doon sa isa doon, kailangan sa taas, doon din lang kayo dapat kukuha. Okay? Para accurate yung mga reference o yung control natin sa pag-establish ng grid line sa ating building. Okay? Okay guys, punta na tayo doon sa second point na binabato natin na control. Okay? Nakatutok na ulit tayo dyan guys. Okay? Yan yung guys yung pangalawang control natin. Okay? Ngayon, measure ulit natin yan para makuha natin kung anong coordinates nung tinutumbukan niya ngayon. Okay? Measure. Ayan. Ito na guys yung coordinates nung tinutumbukan niya ngayon. Okay? And guys, i-record ulit natin yan o isusulat lang ulit natin. Okay? Point yung lagay ko dyan guys. Okay? Point 1, outside point. And then point 2, outside point. Okay? Ito yung northings niya guys. Record natin ito. Sulat lang muna natin. Okay? Northings. Stings. Okay. Yung northings niya guys. Okay. 10052. Okay. 10052.566. Okay. Sting 12031.642. Okay. Yan yung magiging reference nyo doon sa taas para maka-establish kayo ng grid line. Okay? Itong dalawa lang guys. Okay? Pwede na to yung dalawa na to. Habang umaangat yung building natin, dito lang kayo dapat sisilip. Okay? Dito lang kayo dapat kukuha ng reference point para accurate yung pag-establish natin ng grid line. Kasi guys, napakahalaga ng grid line para matayo natin ng maayos yung building natin. Okay? Para hindi tayo magka-error. Okay guys? Ngayon guys, nandito ako ngayon sa second floor, sa 7th floor. Ngayon guys, aakyat tayo sa next floor, okay? Sa 8th floor, para maturo ko sa inyo kung anong gagawin para malagyan uli natin ng grid line yung building natin, okay? Ngayon guys, tanggalin natin to, lipat tayo sa taas, okay?
guys, andito na tayo ngayon sa 8th floor, okay? Ngayon guys, kailangan tingnan nyo yung kung asan yung reference point nyo, okay? And then, kung saan libre o kung saan nyo kita yung mga reference point nyo, doon kayo mag-set up guys, okay? Kailangan walang bumabangga o obstruction doon sa total station nyo, okay? Kung saan kita yung mga reference point nyo, doon kayo mag-set up ng total station para mag-establish kayo ng grid line dito sa building natin, okay? Yan. Yan guys, okay? Yan guys, mas kita ko dito at saka guys, kita ko dito yung reference point ko, okay? At saka guys, mas maluwag dito, okay? Mas marami kong may establish na grid line pag dito ako nakapwesto, okay? Yan. Bago kayo mag set up ng total station guys, tingnan nyo muna kung saan mas magandang pumesto, okay? Yung kagandahan sa section, kahit saan kayo pumesto, pwede kayong maglagay ng mga control point nyo o coordinates o grid line man o ano man yan, okay? Yan ang kagandahan sa section, kahit saan pwede kayong pumesto, okay? Okay guys, set up na uli natin yung total station natin. Let's go! Kailangan nyong i-level ng maayos yung total station natin, okay? I-level nyo siya sa 3 sides ng total station natin, okay? Okay. Nakalibel na ng maayos yung total station natin, and then magre-resection ulit natin, okay? Resection ulit yung gagamitin natin guys para makapag layout tayo dito sa taas, okay? Kung maalala nyo guys, yung kanina nagtapon tayo ng reference doon, yun ang reference doon sa labas, okay? Ngayon sisilipan ulit natin yan, gagamitin ulit natin yung tinatawag natin na resection, okay? Resection lang guys yung magandang gamitin para makapag layout tayo ng maayos na kahit saan tayo pumesto, pwede tayong pumesto basta kita nyo yung coordinates o yung control niyo. Okay guys, silipin ulit natin yung points natin, okay? Mapapansin nyo guys, yan o, nasa baba yung points natin. Ulit tayo dun sa total station natin, okay? Wala kayong ibang hahanapin dyan kundi okay, coordinates, OCC orientation, dito lang tayo sa resection, okay? Resection yan, and then punta ulit tayo dito, enter nyo lang yan, okay? Okay guys, nakatutok na ulit yung total station natin doon. The same process pa rin guys, resection pa rin yung gamit natin. Ang gagawin lang natin ay susukatin ulit natin yung points natin sa ilalim, okay? Yan guys, nakatutok na tayo, may laser kasi guys, okay? Ang gagawin lang natin guys ay may measure lang ulit natin kasi nakatutok na tayo doon. First point, resection, first point, nakatutok na, measure na lang, okay? And then stop ulit, then yes, and then input natin yung coordinates nung nakuha natin kanina, okay? Input lang natin nung tinumbukan natin, okay? Point to outside coordinates, okay? Ito yung coordinates nya, i-input natin 10052.566, okay?
Northings 10052.566. And then yung stings niya guys, okay, stings niya, input natin 12031 12031.646. okay, 646. okay, double check nyo lagi guys yung coordinates kung tama ba, kasi pag minsan namamali yung pindot natin. Okay, 10052.566. okay, 10052.566. okay, okay, listings. okay, tama naman guys. Yung gagawin natin, i-next lang ulit natin yan. Okay, the same procedure pa rin, next. And then sabi niya dito, measure second points. Okay, tututukulin natin doon yung total station natin doon sa second points. Okay, okay guys, yun yung second point natin. Okay, andun yung tao natin guys. Okay, kung mapapansin nyo, masyadong malayo siya guys. Pinalusot lang natin yung laser natin doon sa net. Okay, may net kasi guys yan. Okay, pinalusot lang natin. Okay, nakatutok na tayo doon. Yan guys, oh. Okay, gawin natin guys, measure ulit natin. Okay, the same procedure, ulit-ulit lang. Okay, stop, and then yes, and then input the second coordinates. Okay, input the second coordinates guys. Ito yung second coordinates. Okay, ito yung guys, first point outside coordinates. Ang coordinates nya, northings 9992.986. okay, input natin. Okay, 9992.986. okay, 986. And then baba natin sa state, coordinate nya 11989.11989.886. okay, and guys, so 11989.886. okay, calculate. Okay, and then tingnan natin yung result. Okay, yan guys, oh, yung error kanina, yan guys, oh. Okay, 1 milli. Pero kung mapapansin nyo guys, napakalayo nung taga-stadia, taga-prism ko guys. Ang layo nung instrument ko sa kanya, nasa 120 meters. Okay, 120 meters. Pero kung mapapansin nyo guys, yan, oh, yan yung result nung section natin guys. Okay, halos 0-0 guys. Okay, yan guys yung accurate ng total station natin. Okay, ngayon guys, skip natin, and then okay lang natin, and then yes, okay. And then guys, ang gagawin natin, pwede na tayong magkalat ngayon ng grid line dito. Okay, yan guys, dapat alam nyo yung coordinates naman ngayon ng grid line to grid line. Okay, madali lang yan guys, kasi yung grid line natin naka-align doon sa grid line natin, naka-align sa grid line natin yung coordinates, kaya mas madali natin ma-establish yung grid line yan guys. Okay, okay guys, ngayon kung mag-grid line na tayo, okay, kasi ito guys yung baseline natin, ito yung reference line natin, reference coordinates. Ngayon guys, kung mag-i-establish kayo ng grid line, pag ganito, itong linya na to, okay, kung anong sukat guys nyan, mula din sa baseline ninyo, papunta dito, kung may sukat yan na 7,450 sa mm, convert natin sa meters, 7.45. okay, ngayon guys, kung ito yung stings natin, 12100, okay, 12100, ito yung stings nya, ha, 0.00. Sabi ko nga guys, mula sa baseline natin, mula sa point natin, reference natin, pagpapunta ka dito, minus yan. Okay, ito guys, ito yung baseline natin, ito yung baseline natin, papunta siya dito, ibig sabihin minus yan. Okay, yung stings natin,
Yung coordinate niya, 1, 2, 1, 0, 0. Ngayon, imaminus natin to. Yung distance nitong grid line na to, papunta dito. Kasi mag-i-establish natin to. Minus nyo lang to, okay? Convert nyo lang sa meters kasi naka mm to guys, okay? Gagawin natin dito guys, 12100 minus 7.45, okay? Yan guys ay meters, okay? Kasi ito guys naka mm to, okay? Ko-convert lang natin yan sa meters, okay? Lagyan nyo lang ng point dito, okay? 7.45. Ngayon, ang magiging stings nito, okay, ang stings ngayon yan, kung ano yung sagot dito, yun yung stings nya guys, okay? Guys, ito na guys yung coordinates ng stings dito sa sides na to. Kaya kung magre-grid line kayo at i-establish nyo yung linya na to, yung kahabaan na to, stings lang yung titingnan nyo guys. Stings. Itong coordinates na to, yung dapat makuha nyo. Okay? Sa northings naman guys, yung northings nya, kasi hindi siya umangat doon sa linya na to, hindi siya umangat papunta doon, ibig sabihin yun pa rin ang northings nya. Okay? Kaya ang coordinates nito, north 10025.084. Ayan ang stings naman ito. Ito yan guys, oh. Okay? Stings. Okay? 12092.550. Okay? Ito guys yung coordinates dito sa point na to o sa intersection na to. Ito yung coordinates. Pero kung ililinya nyo siya guys, pagpapunta dito, stings yung titingnan nyo dyan, okay? Stings, okay? Ito yung stings niya guys, oh. Okay? Then guys, paano naman kung dito ka naman, okay? Yan guys, gagawin mo, plus ka naman dito, okay? Kasi ito yan guys, oh. Galing ka dito sa baseline, papunta ka doon, stings yan, pero mag-a-add ka dyan, plus, okay? Mula sa baseline natin, ito guys, ito yung baseline natin, papunta ka dito, ang sukat ng grid line to grid line natin, 7.95, okay? Sa mm, 7,950 mm, okay? Yan guys, kung ito yung stings na to, dito sa baseline, i-add nyo lang to, okay? Stings, 12100.00, i-add nyo lang yung 7.95, okay? Plus naman siya, okay? Plus 7.9, okay? And guys, kung anong coordinates na masolve nyo dyan, yun yung coordinates nya, okay? Yan guys, oh. Yan yung coordinates ng stings dito, okay? Yun din sa northings naman, kasi hindi siya umangat dito sa linya na to, yun pa rin yung northings nya, okay? Magbabago lang yung northings nyo guys, pag magsusukat na kayo, papunta dito, okay? Papunta dito. Ibig sabihin, i-add nyo lang sa northings na to, kung anong sukat nito, papunta dito, i-add nyo lang yan. Yun na yung northings coordinate nya, okay? Northings. At yung stings naman niya, kasi hindi siya na umalis dito, alam mo naman kung ano na yung coordinates nito, ito na yung coordinates ng stings, yun pa rin yung coordinate ng stings na to. Okay guys, maliwanag. Ngayon guys, ay subukan natin establish to doon sa total station natin. Okay, hanapin natin o ilinya natin itong grid line na ito. Okay guys, let's go. Yan guys, oh, yan yung grid line, oh, yan pitik na yan, oh. Okay, may-measure lang natin siya guys. Ang kailangan makita natin sa stings niya guys, 1209. Okay, ito guys, oh. Ito guys yung dapat na makita natin, stings 12092.55. Okay, measure natin.
Okay, nakatutok na siya doon. Okay. 12092.555. Okay, sobra siya ng 5 mm. Ibig sabihin, usog pa siya ng 5 mm dito. Okay? Usog natin siya ng 5 mm dito. Papunta dito. Para makuha natin yung 12092.55. Okay? Measure ulit natin. Okay guys, susukat na tayo. Okay, stop. Yan guys yung linyada niya. Okay, yung alignment niya 12092.55. okay, yan guys, kailangan pag may establish kayo na isang diretso pa ganyan, puro stings lang yung titingnan ninyo. Okay, 12092.55. okay, isang diretso lang yan guys. Okay, hanggang sa mabuo nyo na yung linya, and then para mapitikan nyo na. Okay, para mamarkahan nyo, and then para makapag-layout na tayo. Ganyan guys yung paggamit ng coordinates pag i-establish ng grid line. Okay, pag mag-i-establish ka ng grid line pa ganon, ang titingnan mo lang dyan is stings. Okay, pag puro pa ganito naman guys, okay, northings yan. O kung kayo man ay may pag kayo may kinukuha mismong intersection o mismong layout, kailangan northing stings, ano yan, naka-coordinate yan. Okay, naka-coordinate ito, pero stings lang yung tinitingnan natin. Okay, alignment kasi yan guys kasi guys yung grid line natin naka-align sa building. Okay, yan guys naman, establish natin yung pag ganito. Okay, puro pa ganito naman, ibig sabihin puro northings yan. Okay, kasi guys sa baba, sa katapat nito may coordinates yan. Ngayon kung ano yung coordinates nito sa baba, kung anong distansya ng grid line papunta doon, ipla-plus nyo lang yon. Okay, sampulan natin. Okay guys, itong points na to, yung coordinates nya, ito yan guys. Yung northings nya 10025.042. Okay, ngayon guys, ito yung coordinates dito. Okay, ngayon kung anong distansya nito, ipla-plus ko lang yan sa northings. Okay, ang distansya kasi nito guys 8.2. okay, ngayon ipla-plus ko lang to guys. Okay, 10025.048 minus 8.2. okay, 10025.084. Okay, okay, oh guys, 10025.084 plus 8.2. okay, yung northings nya coordinates 10033.284. okay, yan yung titingnan natin sa northings. Okay, yan yung pag mag-i-establish tayo ng grid line pag ganito guys. Okay, kahit saan kayo dito tumumbok guys, pag i-establish nyo yung grid line na ito northings lang yung titingnan nyo. Ito yung dapat na makuha ng coordinates nyo guys. Okay, plus lang tayo ng plus papunta doon. Okay, try natin to guys. Okay, northings 10033.284, establish natin to. Okay, okay guys, sukatin natin. Okay, ito guys yung hinahanap natin. Okay, 10033.284. okay, measure natin, northings lang yung titingnan nyo dyan guys. Okay, puro northings lang yan, 10033.284. okay, 287, ibig sabihin sobra siya ng 3 mili. Okay, kailangan nyo naghahawak ng prism, papuntahin natin dito ng 3 mili yung prism nya. Okay, stop muna natin. Gawin nyo lang guys yan hanggang sa makuha nyo yung tamang coordinates. Okay, 28.284 yung coordinates nya guys, kailangan makuha yun. Okay, okay guys, ginalaw na nya, and then measure natin. Okay, 10033.284.285. okay, sobra lang siya guys ng
1 milli. Okay? Yan. Okay guys, 284. Yan na yan guys. Ngayon, pamamarkahan na natin yan. Kailangan guhit pag ganun. Okay? Yan guys. Okay na tayo dito. Maglagay tayo ng isang grid line doon para mapitikan natin siya pag ganyan. Okay? Kailangan yung coordinates niya guys. Ganun pa rin yung northings niya. Northings pa din yung titingnan ninyo. Okay? Ito guys yung coordinate yan. Okay? Yan lang yung laging titingnan nyo. Then tutukulin natin doon. Okay guys, nakatutok na tayo doon. Okay. Measure lang ulit natin. Medyo masilaw. Okay, 10033.289. Sobra siya ng 5 milli. Okay. Sugin natin siya ng 5 milli papunta dito. Okay. 0.005 kung sa meter. Okay. 0.005. Okay guys. Okay. Sobra lang siya ng 1 milli. Okay, pausog na lang natin ng 1 milli. Okay guys, ganun lang mag-establish ng grid line gamit yung coordinates guys, okay? Doon sa nag-suggest nito guys, kung paano daw magtapon ng puntos o ng reference sa second floor, okay? Ibig sabihin, kahit anong floor ka, pwede mong lagyan ng coordinates gamit yung total station na hindi kayo naggagamit ng plumb hole. Ang gawin nyo lang guys, magtapon lang kayo ng coordinate sa labas. Okay, katulad nung ginawa ko. Okay guys, maraming salamat sa panunod nyo. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga video natin guys na tulad nito. Okay, thank you. Okay guys, maraming salamat sa suporta nyo. Maraming salamat sa mga supporters natin, sa subscriber natin. Okay, sa nag-request ng video na to, maraming salamat po. Shout out sa nag-request ng video na to kay Archangel, okay? Kay Mark Anthony Jerez, Evan Mendoza, Alfinel Samson, Dali Gopez, Ren Score, Mark Anthony Andal, Joe Bryant Eugenio, Atan Menjola, Arnel Tamayo, Gino Hubella, Janrel Hepolan,